interview subjects and subject matter experts do not necessarily reflect those of the host, the show, the management, and... Kaibigan para sa pamilya ng kauna-unahang Star Circle Quest Grand Questor na si Hero Angeles sa kabila ng naging bunga nito sa kanyang showbiz career. Hindi na kaya yung tinitira sa pamilya. Okay lang po. Sabi ko ngayon, 7 taon nang nawala. At nanguhuli siyang marap sa camera. At yung 7 taon na yon, naging Star Circle Quest Grand Questor. Yes. Oo. At ngayon, ibang-iba na ang buhok. At iba na ang buhok ngayon. Yan ang aking dedikasyon ngayon sa pagbabalik ng Showbiz Inside Report. The Grand Questor is Hero! Minsan niyang narating ang rurok ng kasikatan at naabot ang lahat ng kanyang mga pinangarap. Pero sa isang iglap lang, unti-unti ring binawi ang lahat ng to sa kanya. Ngayon, marami nag-iisip at nagtatanong kung nasa na kaya siya. Ating kamustahin at balikan ang buhay ni Hero Angeles. Tubong Pasig City at ipinanganak noong December 8, 1984 si Hero at pangatlo sa 4 na anak nina Francisco at Maria Elena Angeles. Pero kamusta si Hero nung bata siya? Ako yung tipo nung batang parang walang imik. Natatandaan ko lang dati, iupo mo ako dyan sa isang lugar. Doon lang ako talaga. Hindi ako gumagalaw, tapos hindi ako pala salita. Nung baby ka at medyo lumaki ka, marangya naman ang buhay niya. Kasi nung before, may work pa daddy ko. Tapos nawalan siya ng work, siguro elementary. Nung nawalan siya ng work, parang ginawa niya lahat ng paraan para taguyod kami. May nakwento sa amin na nung araw daw pumapasok ka sa eskwelahan, nakachinelas. Ito ba yan? Sa akin kasi, tsaka sabi din ng mami ko, parang ang pag-aaral naman kasi, hindi importante kung ano yung suot mo. Kasuotan mo. Wala naman sa paa ang utang. Dumating din ba sa pagkakataon nung nakaisip ka paano ka tutulong sa magulang mo? Tatanggap kami ng mga typing jobs kasi malapit kami sa school. Pero magaling ka daw mag-drawing. Isa rin yun sa kinahiligan ko nung bata. So, bukod pa doon, naisipan ko rin before na siguro pwede akong maging painter someday. So pumasok ka ng fine arts, saan ang eskwelahan yan? Sa UP Diliman. Sa UP Diliman. Natapos mo ba siya? Hindi pa. Ito ba'y dahilan din sa nagkaroon ng mga pagkakataon kaya hindi mo natapos dahil minsan daw instead na alam na magulang mo pumapasok ka na sa bangka? May time na parang naging Bad boy sakit ka? ako sa ulo. Kasi ako yung taong ayoko nung may nag-aaway sa bahay. Sensitive ako sa ganyan Ang reason naman ba't sila nag-aaway, yun pa rin, financial problems. Dala nga nung mga parang stress sa bahay, hindi na rin ako tumutuloy sa school. Inipon ko yung baon ko, tapos parang nung time na yun, gumawa ako ng sulat. Parents ko, dinigit ko sa cabinet. Kasi hindi ko na kaya Parang nakakonsensya. Hindi biro. At tila butas ng karayom ang kanyang dinaanan para lang matupad ni Hero ang kanyang pangarap na maging artista. Kaya naman pinagsumikapan niyang maabot ang pangarap na ito. Feeling mo ba gwapo ka nung? Hindi, kasi, Hindi ka gwapo? oo, kasi kahit sa school naman before, hindi naman ako yung parang kilalang student. Hindi mo inaasahan na makapag-artista ka? Aksidente lang Actually, nung hindi ako pumapasok sa school, nagmamall ako, parang, doon may nakaspot sa akin na mag-asawa. Pwede ka mag-try ng BTR. Nagkaroon ako ng first project, kaso print ad. Pero yung mga talagang go-see na para sa mga commercial sa TV, Wala pa. hindi ako pumapasa kasi nga wala akong alam sa acting. Paano nalaman na ba't ka sumali? At sino nagyaya sa'yo sumali? Wala. Sa SCQ? So sabi ko, tatry ko na kasi nung time na yon 19 years old ako. So pag nag-20 ako, hindi na ako teenager. So baka maiwan na ako. Ganyan, sabi ko sayang din naman. Kasi may involved dito na cash prize. Sabi ko, malaking tulong to. Kasi ang aim ko talaga, yung target ko, yung money. Pumunta ako sa audition nang wala akong dala. Ayun, pumila ka? Pumila ako. Ang dala ko lang picture. Wala akong bit-bit na talent. Wala. So, pag tinanong nila ako, marunong ka bang kumanta? Sabi ko, hindi po. Sumayaw, hindi po. Marte. Tatry ko. Kasi yun lang yung pwede. Sayaw tsaka kanta, sabi ko, willing ako matuto.
Unti-unting nakuha ni Hiro ang mga atensyon ng mga hurado at mga nanonood dahil sa pagkakahawig niya sa kinakabaliwang membro ng F4 noon mula sa sikat na Taiwanese drama na Meteor Garden. Dahil dito, minahal siya ng buong bayan at itinanghal na kauna-unahang Grand Questor ng Star Circle Quest, katuparan ng kanyang pangarap na lubos niyang ipinagpapasalamat. Nung in-announce yung pangalan na yun, anong naramdaman ng isang hero? Naramdaman ko lang na nanalo ako nung nakita ko kung paakit ang stage yung family ko. Pinakit kasi nila ng stage. Doon ako naiyak. Sabi ko sa isip ko noon, papalapit mami ko, niyakap ko siya. Sabi ko, di tayo mangutang, di tayo magsasanda. Ano yung ginawa mo sa tumunod? In-inspired ka? Hindi na kayo mangungutang, ano pang ginawa niyo doon? Yun, bumili ng car, tapos nag-transfer kami ng house. Nag-rent kami. Kaparte ng pag-success mo yan ay pamilya mo. Pamilya. Kasi ang reason ko naman talaga, para sa kanila. Yung naipon ko, yun yung ginamit ko para kahit papaano maparanas ko sa kanila yung pangarap ko rin na buhay. Kakabit pa natin ang pangalan mo nung araw, kasama si Sandara Park. Actually, hindi nawawala. Ano siya parang weird. Ano siya para siyang cartoon siya dati. Iba yung kultura nila. Usually Cute kasi pagka magka-love team, it end up mag-shota, mag-boyfriend, mag-asawa. Pero kayo ni Sandara noon, aside from mag-love team, naging kayo rin ba? Iba yung trip niya yun, term nila sa kanya, kurung-kurung. Kurung-kurung daw. Pero may mga kasundo naman siya sa group. Kasundo ko naman, kaso madalas kami nag-aaway. Kasi hindi ko alam kung bakit siya na mainit yung ulo niya sa akin. Pero bakit pag nasa TV kaya parang sweet niya? Kinausap ako nung dati. May nakakita nga nun. Sabi ko, ganyan siya sa table. Ganyan, nakatala lang ganyan. Nilapit ako, sabi ko, anong problema mo? Tapos tinignan akong ganyan. I don't like you. Sabi niya ganyan. Ganun lang? Sabi ko, bakit? May ginawa ba ako? Tapos wala, hindi siya umiimik. Kailangan ko, sabi ko, kailangan kong pakita sa tao na okay kami. Kasi ayoko rin naman ng kagalit siya. Kasi hindi mo nililigawan kasi. Since may sarili siyang mundo, may sarili akong mundo. Pero may mga pagkakataon na nagja-jive yung kawirdohan namin. Susunod sa aking Showbiz Inside Report. Diretsa na sagot. Pinagsisiya mo ba kung paano ka manage? Gusto mo makabalik sa show? Halos ang bilis ng kanyang pag-angat, sa rurok ng kasikatan ang naging pagbawi kay Hiro Angeles ng lahat ng kanyang pinangarap. Ba't parang unti-unting nawawala ka sa limelight ng araw na yun? Nag-start siya nung si Sandara. Lumalis na. Galit ako nun sa kanya. Sobra. As in, mag-shoot kami ng pelikula. Parang farewell movie niya yun Ang daming naka-line up na projects. May commercials, ganyan. Tapos, bigla, in-snap, aalis ka. Tapos, di ko alam kung paano nakakarating sa press. Tapos, iyon, susulat nila hanggang maging, ayun, negative publicity na yun. Tapos, sunod-sunod na. Hiro, nagkaroon ka rin ba ng attitude problem? Attitude problem. Sa management, sa press, sa kapwa mo artista? Alam ko ang naririnig ko na parang sinasabi nila sa akin, plado ka. Actually may nagsabi nun parang yumabang ka. Lumaki ulo. Lumaki ulo mo. Hindi ko naman na-observe. Ang alam kong nagalit sa akin dati press. Bakit? Kasi sumasagot ako. Pag in-interview ako, ako yung taong pag alam kong kailangan kong depensahan yung sarili ko. Lalaban ako talaga. Ito ba rin dahil sa lalo-lalo na pagka medyo napupuna ikaw at kapamilya mo ang nagagalit ka? Ganun. Kung ang manager mo, kamag-anak mo, kapatid mo, iba yung protection na makukuha mo So yun yung sigurong hindi naintindihan ng tao na pinaglalaban ko. Dala ng matinding ang gupit ng mga intrigang nakaapekto maging sa kanyang pamilya. Unti-unting iniwasan ni Hiro ang mundo ng showbiz. Hindi ko na kaya yung tinitira sa pamilya ko. Okay lang kung ako Kaso sila na, wala na akong magawa. Ayoko na, sobrang apektado na sila. Nag-decide ako na stop. Paano ka nakapag-adjust
sa ordinaryong normal na buhay, Hindi ako lumalabas. paano ka naka-adjust? Yung way ko hindi ako nagpapakita sa tao. Siguro kung may mga musta sa akin, hindi ko muna kinakausap. Sabi ko, ayoko muna talaga. Diretsahan na sagot. Pinag-isipan mo ba at pinagsisiyan mo ba kung paano ka manage? Ever since kasi, siya yung nag-guide sa akin, kuya ko. Mahirap sa akin kasi pamilya yun eh. Kailangan kong i-protect yung family ko. Ano yung mga pinag-aabalahan mo noon? Sa Tagaytay, Pag-asa Social Center, gumagawa sila ng mga tourism shirts. Isa kami doon sa nagde-design ng t-shirts. Tapos yung mga kikitain nila, yun yung ipangtutulong sa studies nila. Saka sa family nila. Gaya last year, nagturo ako sa school ng friend ko. Preschool. Mga bata. Volunteer teaching lang. Art class. Sinubukan din pasukin ni Hiro ang pagpaproduce ng isang pelikula na naging tampok sa isang indie film festival abroad. Sa nagdaan sa mga karanasan mo sa pag-artista, anong natutunan mo? So sa akin, yung trabaho, kailangan mo siya talagang mahalin. Matutunan din na yung mga taong katrabaho mo, part sila ng buhay mo sa labas ng totoong mundo mo. So, paano na ngayon ang pangarap ni Hiro na makatulong sa pamilya? Kamusta na yung pamilya niyo ngayon? Okay naman. Yung kapatid ko no na tinutulungan namin makatapos, yun, okay na, graduate na siya. Ako, ang dream ko para sa pamilya ko, matulungan pa rin. So, gagawin ko lahat sa kanila. Kung ano yung lumapit na trabaho sa akin na kaya kong gawin. Ano ba ang mga pangarap mo sa pamilya mo? Ano ba gusto mong gawin para sa kanila? Nakikita ko silang walang iniintindi. Ang buhay kasi ngayon medyo mahirap din eh. Yung mga kinita mo naman dati, hindi mo naman habang buhay pwedeng itago sa bangko. So, gagastusin mo yan. So, ayoko lang na mauwi yung panahon na siyempre tatanda ang bawat isa sa amin na may magkasakit, hindi ko maipagamot. Kasabay na rin ba rito kaya wala kang girlfriend? Sabi ko, ayoko muna kasi hanggat hindi ako stable talaga. Hanggat hindi stable yung family ko, hindi ko kayang iwan talaga. Kasi gaya ngayon, sa isang bahay pa rin kami. Nakabili ako ng house. Kasama ko pa rin silang lumipat. Pangarap mo rin bumalik sa showbiz? Kung may magbubukas ng pinto, papasok ako. Depende naman bubuksan ka ng pinto kung kakatok ka. Oo, yun din. Kakatok ka ba? Depende sa pinto. Sino si Hiro Angeles ngayon? Masasabi ko lang, nag-mature na ako. Sabi ko sa sarili, kailangan kong mag-grow up na rin kasi 27 na ako. Marami akong natutunan at yun yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob na tumayo bilang napanindigan ko yung kung ano yung ibinigay sa akin pangalan ng magulang ko. Alam mo, Denise, sa kahit nung kausap ko si Hiro, una hindi ko maintindihan yung mga sinasabi niya. Bakit mo pinabayaan yung karir? Nasa isip ko eh. Bakit pinabayaan yung karir mo? Kumikita ka dyan, sumikat ka bigla. Bakit bigla mo binitawan at isinantabi mo? Naunawaan ko kung bakit. At bumilib naman ako sa kanya dahil nakita ko yung pagmamahal niya sa pamilya niya, walang katumbasyon na pwedeng bumiyak para magkawatak-watak sila kahit yung showbiz na sinasabi natin. Kaya pagkanga ako sa kanya. Ito lang ang tanong ko, OG. Kasi di ba si Henry, yung nag-marriage siya kanya Yung kapatid niya, kuya niya. Disadvantage ba talaga yung mga ganun? Hindi kasi, una, ako nangihinayang para kay Hiro. Dahil si Hiro, kahit titigan mo ng ilang beses, hindi nakakasawa ang mukha. Totoo. At saka mahal siya nung camera. Okay. Nangihinayang ako kasi sana ipinamahala na lang si Hiro na may kapasidad na mag-manage ng career, yung veterano na rito or may nalalaman talaga sa showbiz. Kasi yung kapatid niya, naiintindihan ko din na pinoprotektahan lang niya yung kapatid niya, si Hiro. Pero siyempre, nami-misinterpret si Henry. Kasi siyempre sasabihin ng, sino ka? Bakit gano'n ba kasikat yung kapatid mo? Para ang dami-dami mong demand. Katulad niya kay Kuya Germs. Diba? Nung nawala sa ABS-CBN si Hiro Angeles, tapos lumipat siya, nagkabilang bakod siya, nagwalang tulugan siya. Andun na siya, sa walang tulugan na udlot pa. Oo. Hindi, kasi ang gaaway naman si Henry tsaka si Kuya Germs. Okay.
Dahil pinangakuan daw ni Kuya Germs si Hero na meaty yung role doon sa isang teleserye. Tapos pagkabasa nila ng script, hindi naman daw ganun kamiti at kahit sino raw pwedeng gumanap. So, doon sila, kumbaga, pinaninindigan ni Henry, Kuya Germs, ito yung sinabi mo sa amin. Parang hindi naman ganito yung kay Hero. Tapos si Kuya Germs naman, alam si Kuya Germs, hindi naman nangungumisyon, kaya bigay lang ng bigay si Kuya Germs. Anyway, ang ano ko lang, sana kung babalik si Hero, okay lang naman mamili ka ng pinto na kakatukan mo Diba? Pero kung meron mang pinto na nasa harap mo na, huwag ka nang papaling-paling. Ito na yung pinto, gusto lang niyang katukin mo siya. Ika nga pala sinabi mo na minsan may mga pagkakataon na dapat yung emosyon mo, alisin mo muna ng konti. Oo. Tignan mo muna yung pangarap Sayang mo sa isang bagay. Alam mo, sa totoo lang, ang dami nag-tweet. Tinatanong nila, may revelation ba si Hero Angeles? Yan. Okay. Pangalawa, Bakit nga yun ang tanong? Kasi, aaminin ba ni Hero na bakla siya kasi yun ang hair niya? Yan. pero may nag-tweet naman sa akin, sabi niya, I love his hair. Oo, hindi. Kaya nga ako nagtataka, bakit nagpagano ng hair? Hindi, gwapo pa rin naman si Hero, no? Kaya lang, syempre, ihanda mo naman muna kami. Kasi gusto namin yung dati mong buhok. Yung parang F4. Baka he wants to make a statement. Hindi, ako kasi, yung, syempre, nagmamanage din ako, no? Parang mas gusto ko si Hero yung dating Yung one straight, leg. parang F4, di ba? Parang Oo. ganon-ganon. But maybe because Ayun, nagpulot-lot de Leon. his hair has more character. Oo. Baka it gives him a different character. Oo, Hindi. pero baka kasi Oy, pero kung hindi- dati straight, Sandali, gusto naman niya ngayon kulot. Sandali, baka naman sabihin nila, talaga ako personally pinagdududahan ko ang pagkalalaki ni Hero. Hindi po. Yun po yung mga tweets, kahit bisitahin yung mga tweets sa akin. Yung meron Yun na yung mga tinatanong mag-inami. sa'yo. And incidentally, since pinag-uusapan natin yan, si Hero ay trending worldwide. Ay, hindi talagang namiss ka. Ako trending naman sa Philippines. Hashtag SIR Laban, Slater Addicts, tapos Hero Angeles. Yay! Okay, Alam mo, ako tanungin nyo kung may future pa si Hero sa showbiz. Ano? Meron. Ako tingin ko meron. Basta ipamahala lang ni Henry sa iba. Yung magtiwala na lang sila dun sa ibang tao na pwedeng mag-handle kay Hero. Hindi naman yan tanggol o ano. Pwede naman siguro, compromise, meet halfway, you know. Pero bago na, Yan si Chef. Anyway, going back to Hero, ang daming nagte-text. Actually, nagtutweet na lobat na lang ako eh. Ganun kadami na sabi? lobat ka na. Oo. Hindi, yun nga, yung sa akin nga dito, sinabi nga niya, I love the hair. Yun ang sinabi niya, I Meron love the nagkakagusto ng hair. Ako talaga, syempre paninindigan ko, hindi ko gusto yung hair ni Hero. Mas gusto ko yung dati. Oo. Tapos ito Kagandaan. nakakamiss itong si Hero, nakakamiss daw. alam, marami siguro hindi nakakita si Hero. Ako nagulat din. Nung nakita ko siya sa personal, hindi nagbago ang mukha niya. Kaya lang yung buhok. Pero sabi ko nga, napakabait na bata kung titignan mo pa nga pangingusap na tungkol sa magulang, sa kapatid, sa pamilya. At tama rin ang sabi ni OG, kung gusto mo bumalik, huwag ka muna bumili ng pinto ka nakakatukan. Oo, andyan na. Subukan mo muna katukin lahat. Katukin mo Diba? muna. At ang pinakamaganda rito, nagpapasalamat tayo sa kanya dahil pinagkaroon siya ng tiwala pa interview. Tama. Same with Slater and Papa Chef. Oo, kasi mo, ang dami-dami dito. I really miss Hero Angeles. Sana makabalik na siya sa showbiz. Oh, sabi ng kapatid ba niya? So, hindi. Si Lanti Patico. Ayan. Ayan. Yan. Ito, Kasi sana cute nga. siya, ang ganda nga, may dimple, Yes. maganda ipin. And on that note, Oo, sobra. pahinga muna tayo. Magbabalik pa ang Showbiz Inside with Happy Birthday! Thank you, Mervin Lazo na may stylist. Maraming salamat kay Macy for doing my hair. Thank you, Tintin, for my makeup. Hero Sino Sarenas, happy birthday din. Saka yung mami ni Jane, Patasio. Oo, maraming salamat sa pagpapanood sa akin kanina sa Showtime. Next week na doon ako ulit. Wow, Ayan, abangan very niyo Ann ako. Curtis. O yan, hindi kami galit ni Ann Curtis. Na okay po kami ni Ann Curtis. Oo, naku, unmissed ka na nila sa Showtime. Alright, we'll see you again Saturday. Goodbye, Dito pa rin everybody! sa Showbiz Inside Report!